Makalipas ang ilang araw na paglalakbay, sa wakas, sina Irene at ang kanyang mga kasama ay nakarating na rin sa wakas sa paaralan ng Cronus Swordsmanship. Habang naglalakad sila papasok, mayroong mataas na expectation si Irene dahil ilang buwan na rin ang nakakalipas simula nang siya ay makabalik sa lugar na ito. Nang siya ay makapasok, agad na bumungad ang kanyang mga dating kaklase sa paaralang ito, ngunit mas nagulat sila dahil hindi nila inaakala na makikita nila muli si Irene. Nang makumpirma nila na si Irene nga ito, dali-dali naman silang tumakbo papunta sa kanya. Isa-isa nila siyang pinalibutan at pinaulanan ng mga iba't ibang mga katanungan, gusto nilang malaman kung totoo nga ang kanilang mga nabalitaan tungkol sa kanya, na kung isa na ba talaga siyang Swordsmaster at kanyang natalo si Ilias sa Land of Attestment. Matapos masagot ni Irene ang mga katanungang iyon, tinanong naman nila kung anong rason at bakit bumalik si Irene dito. Ipinaalam naman ni Irene na siya ay nandito para makita si Kun. Ngunit sa kasamaang palad, si Irene ay nahuli na. Sinabi ng kanyang mga dating kaklase na si Kun ay umalis na sa lugar na ito kasama si Judith dahil inanyayahan niya siya na maging isang disipolo. Ngunit hindi lang ito ang dapat malaman ni Irene, sinabi nila kay Irene na si Judith at Brett ay naging magsyota na. Para sa taong kasama nila sa paglalakbay, si Irene ang pinakanagulat ng kanyang marinig ito. Hindi man lang niya napansin na ang dalawa pala ay magiging magnobyo at magnobya. Bigla namang dumating ang prinsipal na si Ian, at pinagsabihan ang mga kaklase ni Irene na tumigil na. Nagtataka siya kung bakit bigla-bigla na lamang nagkaroon ng komosayon, at yun pala ay dahil kay Irene na nakabalik na makalipas ang ilang buwan na paglalakbay sa kontinente. Binati ng prinsipal si Irene nang may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi sa kanya na ilang buwan na din ang nakalipas simula ng kanilang pagkikita. Tinawag ni Ian si Irene sa kanyang opisina upang tanungin ang mga bagay na nangyari sa paglalakbay na ginawa ni Irene nitong mga nakaraan na buwan. Sinabi ni Irene kay Ian na bumalik siya dito upang makilala si Kun at makakuha ng pagkilala mula sa kanya. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Irene kay Ian na siya ay kasalukuyang nag-e-ensayo ng kanyang water energy upang mabalanse ang kanyang fire energy. Sinabi ni Irene na siya ay nababahala, ramdam niya na mas lalo pang lumalaki ang apoy sa kanyang loob. At kung magpapatuloy itong mangyari, natatakot siya na baka dumating ang araw na siya ay lamunin ng kanyang emosyon. Nang biglang sumingit si Ian sa pananalita ni Irene, sinabi ni Ian na hindi kailangang mag-alala ni Irene dahil hindi ito magiging isang problema. Sinabi niya na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Irene, ang takot na ma-overwhelm siya ng kanyang sariling mga apoy. Mayroong hindi mabilang na mga tao na hinayaan nila ang kanilang mapagkompetensya na maging isang kahihiyan, at hinahayaan ang kanilang sarili na lumunin ng dahil sa pressure. Gayunpaman, nakakasiguro si Ian na hindi ito mangyayari kay Irene. Sinabi niya na nasa tamang landas si Irene lalo na at kung titignan niya ang kanyang kasalukuyang estado, nasa daan na siya sa pagkontrol ng kanyang apoy sa puso. Subalit, alam ni Ian na hindi ito ang sagot na hinahanap ni Irene kaya't tumayo siya sa kanyang kinauupuan. At tinawag niya ang kapatid ni Irene na si Kirill. Alam niyang isang mahusay na mystic ang batang ito at may kakayahan siyang mag-summon ng legendary na Griffin kaya't. Gusto sanang malaman ni Ian kung maaari ba silang humingi ng pabor, kung maaari ba nilang magamit ang Griffin ni Kirill dahil mayroon silang kinakailangan na puntahan. Agad namang pumayag si Kirill lalo na at ito ay makatutulong sa kanyang kapatid, samantala, tuwang-tuwa naman si Ruro. Nagsimula na siyang mag-imagine kung paano ang kanyang mararamdaman pag nakasakay na siya sa Griffin na iyon. Gamit ang maalamat na nilalang na tinatawag na Griffin, sinakyan nila ito papunta sa lugar na sinasabi ni Ian na kinakailangan nilang puntahan. Ang lugar na iyon ay isang lugar na kung saan may ilog sa harapan nito. Sinabi ni Ian na ito ang lugar kung saan mas mapapahusay pa ni Irene ang kanyang water energy at water blade. Laking pagtataka naman ni Irene nang kanyang makita ito. Dahil mukhang wala namang espesyal na bagay dito, at isa lamang itong ordinaryong ilog. Mukhang hindi naman kumbinsido si Irene kaya't, sinabi ni Ian na mas mabuti siguro kung gumawa siya ng demonstration. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang espada at ito ay kanyang winageway, ngunit hindi pa siya dito nagtatapos. Nagsimula siyang magtanghal ng kanyang swordsmanship, isang swordsmanship na napakaganda na para bang maituturing itong isang sining. Makalipas ang ilang sandali, gamit ang kanyang espada, nagsagawa ng pag-atake si Ian patungo sa ilog na nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, ang napaka-perpekto at napakapayapang ilog ay nahita sa dalawa,
Gayunpaman, wala naman itong nagawang pinsala paligid nito. Nang makita nila Kirill ang pangyayaring ito, napabuka ang kanilang mga bibig sa sobrang gulat. Matapos ang pangyayaring iyon, para bang wala lang kay Ian ang kanyang ginawa at tinanong si Irene kung nakita niya ba ang kanyang hinati. Ngunit nang sabihin ni Irene na ang tubig ang hinati ni Ian sa sandaling iyon, napagtanto ni Ian na mukhang hindi pero naiintindihan ni Irene kaya't. Ipinaliwanag ni Ian na kinakailangan ni Irene na maunawaan ang damdamin ng tubig, at kung ano ang kanyang kinakailangang hatiin para makamit ang water blade. Maaaring napakalabo para kay Irene ang sinasabi ni Ian, subalit sinabi ni Ian sa kanya na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-eensayo, darating ang araw na magiging klaro din sa kanya kung anong ibig sabihin ni Ian kaya't. Tinanong niya si Irene kung ano sa tingin niya, kung ito ba ay mapagtatagumpayan ni Irene, agad namang sumagot si Irene at sinabing gagawin niya ang buo niyang makakaya. Matapos ang demonstration ni Ian, agad namang nagsimula si Irene upang magaya ang ginawa ni Ian kanina. Ngunit kumpara sa nagawa ni Ian, ang pag-atake na isinasagawa ni Irene ay nagsasanhi lamang ng pagkalat ng tubig. Sa sandaling iyon, iniisip ni Irene na ang kanyang nagawa ay naiiba sa ginawa ni Ian kanina. At ang kinakailangan niyang gawin ay hatiin ang tubig katulad ng paghati na ginawa ni Ian, na para bang nakagawa siya ng lagusan sa ilog. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang resulta, iniisip ni Irene na kinakailangan niyang magmadali upang magaya si Ian, kaya't imbes na magpahinga, ipinagpatuloy ni Irene ang kanyang pag-eensayo. Sa sumunod na araw, pinagpatuloy ni Irene ang kanyang pag-eensayo, at sa pagsubok na makamit ang nagawa ni Ian na pag-atake na ipinaita niya. Ngunit makalipas ang isang araw na pag-eensayo, hindi pero nagtatagumpay si Irene. Base sa kanyang mga mukha at paghinga, mukhang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-eensayo ng walang pahinga ng dahil sa pagiging manipin. Dahil sa kakulangan ng tulog, hindi na malaya ni Irene si Ian na naglalakad papalapit sa kanya, kaya't nang biglang magsalita si Ian para tanungin si Irene kung hindi pa siya natutulog, laking gulat na lamang ni Irene nang kanyang makita si Ian. Hindi naman kinakailangan ni Irene na sagutin ang katanungan ni Ian, dahil kita sa kanyang mukha ang pagod at puyat. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na nagpursigi ng puspusan si Irene, sinabi niya kay Ian na wala pa rin siyang nakakamit na pagbabago at progreso. Natural lamang ito, sabi naman ni Ian, lalo na at hindi ito madaling gawin sa loob lamang ng maikling panahon. Naisipan naman ni Ian na magpakita muli ng demonstration, na agad namang ikinatuwa ni Irene. Nang magsimula si Ian sa kanyang demonstration para kay Irene, ang kanyang paghahanda bago gawin ang kanyang pag-atake ay parehas lamang sa nangyari noong nakaraan. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Irene na mahahati muli ang ilog sa dalawa, hindi ito nangyari, kundi ang pag-atakeng ginawa ni Ian ay nagsanhi lamang ng mahinang paggalaw sa ilog. Gulong-gulo si Irene kung anong nangyari, laking pagtataka niya kung bakit hindi nahati sa dalawa ang ilog na pinatamaan ng pag-atake ni Ian. Matapos ang pag-atakeng iyon, tinanong naman ni Ian si Irene kung ang kanyang ginawa ba ay naiiba sa kanyang nagawa kahapon, agad namang sumagot si Irene na magkaiba ito. Ngunit doon nagkakamali si Irene, sinabi ni Ian sa kanya na ang ipinakita niya kahapon at ang ipinakita niya sa araw na ito ay walang pagkakaiba, at ang kanyang hinati ay parehas lamang. Sa mga mata ni Irene, ang pag-atake ni Ian kahapon at ngayon ay mukhang magkaiba, ngunit ang hindi niya maintindihan, kung anong ibig sabihin ni Ian na parehas lamang ang kanyang hinati. Nang makita ni Ian ang naguguluhang mukha ni Irene, pinayuhan niya siya na huwag maging manipin na hindi niya agad maintindihan ito, kontrolin ang kanyang sarili at ipagpatuloy niya ang kanyang pag-eensayo. Matapos bigyan ng payo si Irene, ipinaalam ni Ian na siya ay aalis na muna ng ilang araw kaya't hindi niya muna siya matututukan sa kanyang pag-eensayo. Marami mang katanungan si Irene, ngunit alam niyang may rason si Ian kung bakit hindi niya siya masasagot, kaya't nakakasiguro si Irene na parte ito ng kanyang pag-eensayo at makukuha niya din ang kanyang kasagutan kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa. Habang naglalakad paalis si Ian, ipinagpapatuloy naman ni Irene ang kanyang pag-eensayo. Hindi naniniwala si Ian na mauunawaan ni Irene ang kanyang itinutulong ng ganoon kabilis, dahil ang ginugol na oras ni Ian upang ito ay kanyang matutunan ay inabot ng 3 taon. Gayunpaman, umaasa pa rin si Ian na patutunayan ni Irene na mali ang kanyang iniisip, at magagawa ni Irene na pagtagumpayan ang kanyang problema ng mabilis.
Makalipas ang 4 na araw, si Ian naman ay nasa harap ng talon at nagsimula din siyang mag-ensayo tulad ng ginagawa ni Irene. Ngunit habang siya ay nag-e-ensayo sa paggamit ng espada, pansin sa kanyang mga mukha na napakalalim ng kanyang iniisip, ito naman ay maiintindihan, dahil nitong nakaraang mga araw. Mayroon siyang natanggap na sulat sa kanyang bise-prinsipal, at base sa mukha ni Kira, mukhang ang impormasyon na ito ay kinakailangan basahin ni Ian ng mabuti. Nang simulan itong basahin ni Ian, labis na lamang ang kanyang pagkagulat, lalo na at ang nilalaman ng sulat na iyon ay patungkol sa mga demon na nagbabalik. Hindi mapigilan ni Ian na mag-alala, alam niyang nagawa nilang pigilan ang mga demon noong henerasyon nila ngunit, hindi sila maaaring magpakampante. Lalo na at ang kanyang mga naging kasama dati na sina Julius, Quincy, at Karakom ay may edad na din, at hindi na may kukumpara sa kanilang mga dating lakas. At makalipas ang ilang taon, nakakasigurado si Ian na ang kanilang mga bilang ay mababawasan, gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya sa mga talento ng mga kabataan ngayon, subalit, ang natitirang oras para sa kanilang pag-unlad ay napakaikli. Habang napakalalim ng iniisip ni Ian, bigla naman siyang nakaramdam na para bang mayroong paparating sa kanya. Tama naman ang kanyang hinala, dahil ilang segundo pa lamang ang nakalilipas, bigla-bigla na lamang lumitaw si Kun at siya ay inatake gamit ang espada. Ngunit bago pa man dumating si Kun sa kanyang harapan, nagawa namang mailabas ni Ian ang kanyang espada at nagawa niyang masalag ang pag-atake ni Kun. Samantala, mayroon namang ngiti si Kun sa kanyang mga mata, na para bang ikinatutuwa niya pa ang palihim niyang ginawang pag-atake. Nagpalitan ng matatalim na tingin ang dalawa sa isa't isa. Binalaan naman ni Ian si Kun at sinabing pagsisisihin niya ito dahil hindi pa sinigurado ni Kun ang kanyang panalo sa pag-atakeng iyon. Sa pagtanggap sa hamon ni Kun, nag-umpisa ang dalawang swordsmaster na tumakbo sa isa't isa ng napakabilis, at gustong patunayan ni Kun na siya ay mas malakas kumpara kay Ian. Sa isang bugzo ng lakas mula sa isa't isa, ang mga espada nila ay nagdulot ng pagsiklab dahil sa kanilang lakas, at ang lupain kung saan sila naglalaban ay nagkaroon ng mga pagkasira. Habang sila ay naglalaban, nais ni Ian na samantalahin ang pagkakataon na ito upang tanungin si Kun, kung gaano katagal pa niya pinaplanong maging obses sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin ito gamit ng salita, iniwasan ni Kun ang atake ni Ian at nag-ipon siya ng aura sa kanyang mga paa, at tinanong si Ian kung hindi pa rin ba niya naiintindihan ang kanyang dahilan. Ang atake ni Kun gamit ang kanyang mga paa kung saan niya tinipon ang kanyang aura ay nagtagumpay na patamaan si Ian. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa ni Ian na itaas ang kanyang kamay sa tamang oras, na nagbabawas sa pinsala ng atake ni Kun. Pagkatapos ng paglulunsad ng atake na iyon, nagsimulang mag-ipon si Kun ng kanyang aura sa kanyang dalawang paa, naghahanda para sa isang atake. Sinabi niya kay Ian na hindi siya titigil sa panghahamon sa kanya at lalabanan niya siya sa bawat pagkakataon na maaari niyang makuha, hanggang sa kanyang matalo si Ian at maging pinakadakilang swordsmaster sa kontinente. Pagkatapos mag-ipon ng maraming aura sa kanyang dalawang paa, nagawa ni Kun na ilunsad ang kanyang sarili ng sobrang bilis patungo kay Ian. Ngunit hindi naman nagpasindek si Ian, bago pa man makapaglansad si Kun sa kanya ng napakabilis na pag-atake. Agad naman itong sinubukan ni Ian na kontrahin, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pag-atake ay hindi tinamaan si Kun dahil sa bilis nito. Matapos ang ginawang pag-atake ni Ian, bigla naman siyang may naramdaman na kakaiba, na para bang ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kaya't sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Ian at agad siyang tumalon patalikod. Tamang-tama naman ang kanyang desisyon, dahil ang naramdaman ni Ian ay walang iba kundi ang pag-atake ni Kun sa kanya na paparating. Pinuri ni Ian si Kun ng dahil sa magandang pag-atake, at sinabing malaki na ang kanyang pinagbago kumpara dati. Sinuklian naman ni Kun ang puri ni Ian ng pangungutya, sinabi niya kay Ian na baka masyado na siyang malakas para sa kanya. Nagsimula namang tumawa si Ian, at sinabi na mukhang kinakailangan na niyang magseryoso kung nagagawa pa rin ni Kun na magbiro. Hindi naman nagbibiro si Ian sa kanyang sinabi, dahil sa sandaling iyon, mas lalo pang tumindi ang nag-umapa na aura sa espada ni Ian. Makalipas ang ilang sandali na paghahanda, umayos naman ng tindig si Ian upang ipahiwatig kay Kun na dito pa lamang nagsisimula ang kanilang laban. Nang dahil nagseseryoso na si Ian, ang kanyang bilis ay mas lalo pang tumindi, dahil wala pang ilang segundo ngunit,
nagawa na agad niyang malapit si Kun at nagawa niyang magsigaw ng pag-atake. Ngunit hindi lamang bilis ang nagbago kay Ian, dahil sa sandaling mailagan ni Kun ang kanyang pag-atake, ang lupa na tinamaan ay nagkaroon ng mga bitik dahil sa likod ng pag-atake ni Ian. Kahit na magkalaban, hindi mapigilan ni Kun na mamangha sa napakahusay na aura sword ni Ian, kaya't nang makita niya ang pinsala na dulot ng pag-atakeng iyon, nakakasiguro siya na hindi niya ito kayang harapan ng harap-harapan. Habang abala si Kun sa pag-ilag, hindi niya namalayan na wala na pala siyang matatakbuhan, at ang kanyang nasa likuran ay naharangan ng puno. Nang makita ito ni Ian, hindi naman niya pinalagpas ang oportunidad na ito upang magsagawa ng pag-atake, at ang mga puno na nasa paligid ay napukaw ng dahil lamang sa isang pag-atake niya. Ngunit nang makita niya na wala si Kun sa kanyang harapan, siya ay napatingin sa itaas kung saan tumalsik ang mga puno na kanyang naputol. Mula sa mga punong nasa ere, ginamit ito ni Kun bilang mga apakan at siya ay nagtungo ng napakabilis patungo kay Ian na nasa baba. Ngunit ang napakasimpleng pag-atakeng iyon ay nagawa namang masalag ng napakadali ni Ian. Nang makababa si Kun mula sa ere, kanyang pinagmasdan naman si Ian, dahil sa mga oras na iyon, tamang-tama naman para bumagsak na ang mga puno na nasa ere. Ngunit ang mga puno na iyon ay wala lamang para sa isang katulad ni Ian, ang mga kahoy na nahulog sa kanyang direksyon ay nagawa niyang masira sa isang simpleng pagwagayway ng kanyang espada. Sa sandaling iyon, iniisip ni Kun na mukhang hindi niya magagawang manalo sa labang ito kung hindi siya magseseryoso, kaya't upang maging patas ang laban, nagsimula na ding ilabas ni Kun ang kanyang aura sword. Matapos magseryoso ni Kun at mailabas ang kanyang aura sword, mabilis naman siyang naglaho na kasing bilis ng isang kidlat. Gayunpaman, sanay na si Ian sa taglay na bilis ni Kun, kaya't nang makita niya na naglaho na si Kun, alam ni Ian na binabalak ni Kun na magtungo sa kanyang likuran. Ngunit sa kasamaang palad, matapos tumalikod ni Ian para mahuli si Kun sa kanyang gagawing pag-atake, bago pa man siya matamaan ni Ian, bigla-bigla na lamang siyang naglaho. Samantala, ang ginawang kilos na iyon ni Kun ay parte lamang ng kanyang plano. Alam niya na pag ginamit nilang dalawa ang lahat ng kanilang aura, ang kanyang bilis ay higit paren sa taglay ni Ian. Ngunit dahil parehas silang mga swordsmaster, hindi sapat ang bilis lang para manalo sa laban, kaya kahit nagagawa ni Kun na ilagan ang mga pag-atake ni Ian, may pakiramdam naman si Ian kung saan muli manggagaling ang pag-atake ni Kun. Gayunpaman, dahil hindi mababaliwala ang taglay na bilis ni Kun, walang saysay ang mga pag-atake ni Ian dahil nagagawa lamang itong ilagan ni Kun, ngunit hindi lamang iyon. Dahil nagtatagumpay na rin si Kun sa kanyang pag-atake kaya't wala ng oras pa si Ian upang ito ay sanggahin at ang nagagawa na lamang niya ay ilagan ito. Dahil sa isinagawang pag-atake ni Kun, sinubukan naman itong samantalahin ni Ian para magsagawa ng pag-atake ngunit, ito na naman ay nagawang maiwasan ni Kun. Sa sobrang bilis ni Kun, ang kanyang mga galaw ay nagmistulang mga kidlat, at sa ilang sandali, nagawa niyang palibutan si Ian para magsagawa ng sunod-sunod na mga pag-atake gamit ang taglay niyang bilis. Dahil sa bilis na taglay ni Kun, hindi mapigilan ni Ian na mapabilib, at sa ngayon, depensa lamang ang kanyang ups iyon upang hindi matalo, gayunpaman, may paraan upang magtagumpay laban sa mga atake ni Kun. Pinaplano ni Ian na putol-asin pa ang kanyang pandama, at tamaan ang eksaktong pwesto ng espada ni Kun na ginagamit niya para salagin ang mga pag-atake ni Ian. At sa huling sandali ng kanilang laban, balak ni Ian na maglunsad ng isang pag-atake na kung saan masisira niya ang espada ni Kun, at magdudulot ng kanyang pagkatalo, ngunit nang subukan ni Ian na isagawa ang kanyang pinaplano. Siya ay nabigla sa kanyang nakita, tiyak si Ian sa kanyang nakikita sa mata ni Kun, na parabang inaasahan na ni Kun ang kanyang plano, at ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Kun upang dalhin si Ian sa puntong ito. Alam ni Ian na maaaring baguhin ni Kun ang trayektorya ng kanyang espada sa sandaling ito, at batay sa direksyon ng kanyang pag-atake, tila ba pinupuntirya nito ang kanyang leeg. Ngunit dahil sa hindi pag-iingat ni Ian, ang laban na ito ay magreresulta ng kanyang pagkatalo, isang resulta ng walang pag-iingat at sobrang kumpiyansa sa sarili, kaya't sa sandaling ito, alam ni Ian na siya ang taunan sa kanilang laban. Ngunit sa halip na baguhin ni Kun ang trayektorya ng kanyang espada, pinabayaan niya ang kanyang atake na mahadlangan ni Ian. Dahil dito, imbes na magtagumpay si Kun sa kanyang pagkapanalo, ang kanyang espada ay nahati sa dalawa at naiwan muli siyang taunan.
Nang dahil sa ginawa ni Kun, nais ni Ian na malaman kung bakit hindi binago ni Kun ang trayektorya ng kanyang espada sa huling sandali, dahil kung pinuntirya niya ang kanyang leeg, nakatitiyak si Ian na si Kun ang mananalo sa labang ito. Ipinaliwanag ni Kun na hindi niya gustong talunin si Ian sa pamamagitan ng napaka-babaw na mga paraan, dahil habang sila ay naglalaban, mayroong napansin na isang bagay si Kun kay Ian. Sinabi niya kay Ian na habang sila ay naglalaban, namalaya ni Kun na si Ian ay hindi mapalagay, at ang kanyang isip ay nasa ibang lugar imbes na sa kanilang laban, kaya sinabi ni Kun kay Ian na sabihin sa kanya kung ano ang gumugulo sa isip niya. Makalipas ang ilang sandali, ikinwento ni Ian kay Kun ang kanyang problema, samantala nang marinig ito ni Kun, hindi siya makapaniwala na ang pinaka-dakilang swordsmaster sa buong kontinente ay nag-aalala ng ganito. Sinabi ni Kun kay Ian na dapat mas magtiwala siya sa binata na nagngangalang Irene, dahil kung mayroong isang bagay na napagtanto si Kun, ang isang guro na nag-aalala at nagmamadali ay hindi makakatulong sa paglaki ng kanilang disipolo. At sa simpleng pagiging nasa tabi nila at pagbabantay sa kanila ay sapat ng suporta, at ang pinakamahalagang bagay na maaaring ibigay ng isang guro sa kanilang mag-aaral ay ang magtiwala sa kanila, na sila ay magtatagumpay. Sumang-ayon si Ian sa sinabi ni Kun, hindi niya inaasahang maririnig niya ang mga salitang ito mula kay Kun ngunit, nagpapasalamat siya dahil sa ngayon, nalutas na ni Ian ang kanyang mga damdamin hinggil sa kanyang kinakabahala. Bago sila maghiwalay at bumalik sa kanilang sariling mga disipolo, sinubukan ni Ian na asarin si Kun, tinanong niya kung ang mahinahong panig niya ay dahil sa kanyang disipolo na si Judith. Habang naglalakad pabalik sa kung nasaan si Irene, hindi mapigilan ni Ian na makaramdam ng awa para kay Irene, hindi niya maisip na nakalimutan niya ang pinakamahalagang bagay, kahit na may tiwala si Irene sa kanya, hindi niya ito na irespeto at pinagkatiwalaan si Irene. Hindi niya alam kung gaano katagal bago makamit ni Irene ang tinatawag niyang water blade ngunit, tiyak si Ian na magtatagumpay si Irene, kaya ang papel ng isang guro para kay Irene ay magtiwala sa kanyang disipolo at gabayan ito. Ngunit nang tuluyan na siyang makarating kung saan niya iniwan si Irene para mag-ensayo, nagulat si Ian sa kanyang nakita. Kahit gaano pa man ito ka-impossible, hindi niya maipaliwanag na mayroong ganoong kalaking konsentrasyon ng masamang kagustuhan sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, iniisip ni Ian na ang enerhiya na ito ay maiuugnay sa isang demon, kaya't ang unang bagay na pumasok sa isipan ni Ian ay paksain ito, agad-agad niyang binunot ang kanyang espada at binabalak na niya itong sirain. Ngunit bago pa man magawa ni Ian ang kanyang pag-atake, bigla na lamang bumaba sa langit sina Kirill at Ruru sakay ng Griffon, isinigaw nila kay Ian na huwag niyang atakihin ang bagay na iyon, gulong-gulo naman si Ian kaya't tinanong niya ang dalawa kung anong rason ng kanilang pagpigil sa kanya. Ngunit sa kabaligtaran ng inaasahan ni Ian, sinabi ni Kirill at Ruru na biglang lumitaw ang bagay na iyon sa ilog. At ang mahalagang bagay na kailangang malaman ni Ian ay si Irene ay nasa loob ng bagay na iyon. Nagulat si Ian nang marinig ito, sa sandaling handa na siyang tulungan si Irene. Siya ay huli na at natagpuan niya si Irene na nakakulong sa masamang hangarin na iyon na bumabalot sa kanya. Habang nasa loob ng masamang hangarin kung saan nakakulong si Irene, wala pa rin siyang ideya na siya ay nakulong muli sa isang barrier. At ito naman ay dahil masyadong siyang nakapokus sa pag-eensayo para matutunan ang water blade. Ngunit nang siya ay may marinig na mga tinig mula sa hindi inaasahang nilalang, bigla na lang napatigil si Irene sa kanyang pag-eensayo. At ang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang Clown Demon, tumatawa siya dahil muli na naman silang nagkita ni Irene. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.